Hello, good morning mga kabagis, magandang araw sa ating lahat, no? Good morning. So naglilinis ako ngayon mga kabagis. Gusto ko lang ipakita yung update sa ating baboy na 2 months and 2 weeks na. Ayan. So nagtatanong pala, ang maubos nila ngayon is 2 sako sa isang linggo na ang maubos nila. Marami-rami na yun mga kabagis, no? Pero yan, kasi palaki ng palaki yung mga tinan yung mga katawan mga kabagis, may mga kagat ng lamok. Kung kayo may mga problema ng ganyan, ako rin may problema. Kahit anong sabon ko, kahit anong sabon natin, ayan, kahit anong sabon natin yan mga kabagis, talagang siya, nandyan ang daming lamok kasi magdamagan yung ulan, magdamag yung ulan dito sa amin. Ano sila, no? So ang gusto kong i-update sa lahat itong mga katanungan na yung matamlay, magsusuka yung ating mga baboy, walang ganang kumain. Ang gagawin natin dyan mga kabagis is painumin ka agad ng gamot na powderized na antibacterial, kasi minsan may mga lagnat or may sipon, ganyan, ubo. So katulad nito, ang laki ng mga kagat, grabe. Normal lang talaga yun mga kabagis, lalo na tag-ulan yung panahon, nandyan talaga yung mga ganyang kagat. Kaso mawala din yan soon kapag sila lumaki na, kasi mas kakapal yung balat nila habang lumalaki sila. Normal lang talaga, kasi kahit yung ilang mga batch kong mga baboy na inalagaan ko, ganyan din yung mga katawan. Mas marami pa nga yung nauna pero nawala din. Maka-recover din yan. Tapos pinapainom natin ng gamot na Remoxil. Yan. So may update pala ako, no? May nagsabi mga kabagis na tumaas yung live weight sa amin from 140 umakyat ng 170 na daw ngayon. So maganda, no? At kami na mga tayo na mga nag-aalaga ng baboy, lalo na't mga maliliit na mga backyard, ang hiling lang natin sa mga bumibili ng ating mga baboy, wag naman yung kabagis, yung iniisip lang natin yung ating sarili na tayo lang yung kikita. I-make sure din natin na kumikita din yung mga nag-alaga, kasi yung mga nag-alaga is yung buwis buhay yan, no? Buwis buhay, halos hindi na nga kumakain ng ulam para may mapakain lang na feeds sa mga alaga, kasi mahirap din, no? Yung pagtatrabaho mo araw-araw, paglilinis mo, at hindi lang yan araw-araw, oras-oras yung paglilinis mo dyan, no? Kung pwede lang, dagan ka na rin matulog sa kulungan para oras-oras malinis. So tapos ganyan lang, no? Baratin halos hingin lang, or yung bang dowlims na tawag namin sa mga Cebuano, dowlims, dawat limpyo, no? Kita yung naghago, kita tanan, tayo yung naghirap, nagpakain, nagsakripisyo, lahat-lahat na. Tapos at the end of the day, sabihin na mamura lang yung baboy ngayon, ito lang yung pwede naming i-presyo dyan per kilo.
Tapos kung hindi nila alam na kumakain din tayo ng karne, bibili tayo sa palengke, ganun pa rin yung presyo. So sinong niloloko nila? So yun din yung mga problema sa kahit sino na nag-aalaga. Minsan nga yung iba sabihin magtitigil na lang daw sila, wag na lang mag-alaga, or mag-change na lang ng plano or ano ba. Kasi ang dahilan din yan mga kabagis, tayo lang din ng mga Pilipino, tayo yung mapaglamang sa kapwa, yung bang gusto natin tayo lang yung kikita, no? Problema niyan, may mga problemang mga kumakagat-kagat, so gagastos na naman tayo ng ipainom niyan. Hindi na ang mga lamok sa sabon. So mahirap, no? Mahirap tapos sabihin na ganun lang yung kuan o yung ating tubig, magkano yung ating gasto sa tubig. Alangan naman na sabihin natin sa ating sa tubig na hindi na muna kami magbabayad kasi bumaba yung presyo ng karne ng baboy. Hindi pwede yan. Kung ano yung bill mo talaga yan. So yun yung problem dito. Pero kahit sino makabagay sabihin ko ngayon na may kita pa rin naman sa pag-alaga ng baboy. Kaya nga lang nagtatalo tayo doon sa mga takbo ng presyuhan. Kasi minsan ganun kababa, minsan din tamang-tama lang. So yung sabi ko nga, yung hiling ko na kung tayo ay ang negosyo natin bumibili ng mga baboy, meron tayong pwesto, no? Meron tayong mga meat shop. Kung ano yung ating presyo sa kilo, kung hindi naman bumababa, actually hindi ito lamok, hindi ito kagat ng lamok, itong maging ito yung kagat ng malaking bangaw yan, may malaking bangaw. Hindi yan kagat ng lamok, i-correct ko lang mga kapatid, ang bangaw, papatayin ko yan maya. Yan yung kumakagat at pagkagat niyan magiging sugat. So ito, napatay ko na ito, yan yung kumakagat mga kabagis. Ito, na magiging sugat. Yan, kalapit natin. Yan. So, malaking bangaw kasi masakit yan mga gat. So i-correct ko lang kung may mga ganito kayo na problem sa mga kagat ng baboy ninyo. Hindi yan kagat ng lamok, kundi kagat yan ng malaking bangaw. Yung hindi langaw, kasi yung langaw maliliit yun yung bangaw talaga. Kagat ng bangaw to, kaya lumalaki at naging sugat. Kasi kung lamok lang yan, ang mga lamok maliliit lang, parang dot lang. Pero yan hindi. So may mga tanong no, yung baboy daw nila is naghihilik. Ano daw, kailangan ba daw gisingin? Baka daw hindi na makagising.
Yung mga baboy na humihilik kabagis, sign yan na malakas ang kanilang paglaki or mabilis yung paglaki nila. So maganda yan, huwag niyong gisingin kasi ikaw nga matutulog ka, gisingin ka, ano mo. So huwag niyong gisingin kasi normal lang yan. Tapos yung panay utot na mga alaga, normal lang din yan. Maganda yung makautot sila para hindi magtatae. Kasi kung tayo naman, di ba, halin tulad natin na hindi tayo makautot, ang ending natin is may kabag. So ibig sabihin yan, may problema sa tiyan. So dapat iutot mo yan para walang mga sakit. So importante yan na makautot sila. Yung mga naghihilik lang yan. So yun, i-clarify ko mga kapatid, yung mga ganyang klaseng kagat kapag meron kayong alaga tapos ganito kalaki yung mga kagat, hindi yan sa lamok kundi sa may yan, mga laking langaw na bangaw yung tawag sa amin dito. Tingnan ninyo. Tapos patayin ninyo kung mapatayin ninyo, katulad ng ginawa kong pinatay ko. Yun, maganda yung i-check nyo rin. Kasi minsan sa isang araw, 2 mapatay ko, minsan 3. Yun yung mga ngagat sa kanila eh. Alright, magpakain muna tayo mga kabagis.